So, para po sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit today, partner, gusto ko lamang i-share yung nabasa ko na tungkol doon nga dito sa tawag dito yung yung buhay natin, ano kayang mangyayari kapag hindi ho natin kasama ang Panginoong Diyos sa buhay po natin araw-araw, diba? As in, wala talaga. Yung wala kang pakialam, hindi ka nananalangin, hindi ka humihingi ng awa, diba? Hindi tayo humihingi ng gabay sa Panginoong Diyos. Baka matulad tayo kila Simon, Simon, si Juan, mga disipulo ho ni Jesus Christ nung panahon po nung after resurrection. Oo. Matapos pong muling mabuhay si Kristo, no? Na wala si Kristo sa kanila. Maraming storya, partner, yung kahapon, yung yung naglayag ulit sila ng huli, magdamag para manghuli ng isda. Pero alam mo nangyari? Wala silang nahuli na magdamag. Parang ganun din ho tayo sa buhay po natin, mga kaibigan. Ano po? Walang Diyos sa kanila eh. Wala ang Diyos sa kanila that time. Diba? I don't know kung hindi sila naniniwala na muli siyang mabubuhay, mga kaibigan. Pero nung nandun si Jesus, doon po sa nakasulat po sa Bible, na diba? Nung nandoon po siya, wala silang nahuli, sinabi niya, niyo ulit yung yung inyong net. Ayan. And then nakahuli sila. You see, sa buhay po natin, ganun mga kaibigan eh. Ganun ho yung mangyayari. Without God, wala ho tayo. Opo. Without God, being nothing without God, sabi ho, wala ho tayo. Amen ba yun? Amen. Without God, you can do nothing. You can do nothing. Kung wala ang Diyos sa atin, tayo ay wala nang makagawa ng anuman. Opo. Wala. Useless ho tayo. Dahil sinasabi ho, mga kaibigan, ng Panginoong Diyos, kung ang sanga ay hindi magbubunga kung hindi nakadikit sa puno. Gayon din kayo, sabi ho ng Panginoong Jesus, kung kayo ay hindi mananatili sa akin, ako ang puno, kayo ang sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng maraming bunga, sapagkat kung wala ako sa iyo, kayo ay wala na makagawa ng anuman. Amen? Amen. Ito po yung binagkas po niya that I am the vine. John 15:5. You are the branches, whoever remains in me, and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. This verse, mga kaibigan, in the Bible, na sinabi ho ni Papa Jesus, emphasizes the necessity of being connected to Jesus, the vine, to produce spiritual fruit, mga kaibigan. Okay? So, dapat po nakakonek ko tayo sa Panginoong Jesus, na siyang ang tanging daan patungo po sa Ama sa Langit. Para hindi tayo matulad sa nangyari kay Simon Pedro at ang kanyang mga kasama na dati na disipulo ho ng Panginoon, na wala ho silang makuha. Hindi nila kasama ang Diyos eh. Hindi po ba? Dahil nga Diyos lang mga nakakaalam, partner. Diba? Hindi nila kasama si Jesus eh. Diba? So kung gusto natin na maging fruitful ang buhay natin, spiritually, physically, emotionally, partner, in this world, we have to have Jesus in our lives. Amen? Amen. Yung totoong talagang isinasama natin siya sa buhay po natin. Well, uulitin ko, we are not perfect. We're only human. Diba? Nagkakasala po tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, mahihiya na tayo sa Kanya, lalo nating ilalayo yung sarili natin sa Panginoong Jesus. No. We have to, sabi nga ho nila, pwede naman tayong humingi ng tawad. Pwede naman po tayong humingi ng tawad sa Kanya. At sa tingin ko po, at alam ko po,
na bibigyan niya muli tayo ng pagkakataon. Yun naman lagi the reason why we're still alive until now. Alive and kicking, di ba? Because binibigyan lagi tayo ng Panginoon ng pagkakataon para magbago. Na magbago at lalo pang lumapit sa Kanya, maging malapit sa Kanya, partner. No? Sa buhay po natin ito. Tandaan po natin yung sinabi ko. Wala ho tayo pag wala ang Diyos. Useless ang buhay po natin. Tignan nyo kung gagana kung wala po siya. Kaya dapat lagi siya nandyan. Always put God first for us to be successful in life. Dapat everyday God is first. Everyday God is first. Napakaraming pagsubok sa buhay, mga kaibigan. Iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad ho natin, sa bansa po natin. Iba't ibang klase ho ng problema, mga kaibigan. Okay? Pero sabi nga ho nila, hanggat nandyan ang Panginoon Diyos, nandyan ang Panginoong Diyos at naniniwala ho tayo, walang hindi po natin kakayanin. Diba, partner? Dahil dito po sa buhay natin, talagang kakambal na ho natin yan, yung mga pagsubok. Kasi sabi nila, partner, pag walang pagsubok, parang useless din Hindi ka na-challenge, hindi ka natututo, tama? Hindi ho tayo natututo sa mga bagay-bagay po sa buhay. Kaya minsan, nabibigyan ho tayo ng challenge, pagsubok sa buhay po natin. Tandaan po natin, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may Pagsubok. ayan, Diba? mabuti alam mo. Oo. Natutunan mo na rin yan, ha? Habang may buhay, may pagsubok, Correct. may pag-asa. Ano pa yung isa? Pag-ibig. Pag-ibig. Oo. Yan po. Akala. Anyway, God is good all the time. And all the time, God is good. Kami ho ang inyong lingkod, Joel Balasakit, Matt Gorospe po. At Darlene, wala niyo po. God will make a way there when there seems to be no way. And don't forget to thank God always also, di ba? God will provide. God will provide. Amen? Amen. For all of us po yan, ha? Huwag tayo mawawala ng pag-asa.